Okay. So good morning again. Rewind tayo ng konti. At ang topic natin para sa araw na ito ay Fruit of the Spirit in Christ. As katulad ng sabi ko kanina, si Kristo ngayon ay nasa sakana ng Ama at bilang kapalit niya, pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu dahil nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Hesukristo. So kung meron pang hindi nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo dito, mamaya lumapit po kayo sa mga kapatid, tanungin niyo kung ano ba yung nakipag-isa kay Jesus Christ. So meaning siya ang master mo na sinusunod. Pa-mute na lang po yung mga kasi naka-record po tayo. Yan. So, ang Espiritu na siyang kapalit ng ating Panginoong Hesukristo dahil siya ay nasa sakana ng Ama ngayon, ang siyang tutulong sa atin para magkaroon tayo ng bunga. No? At ang bunga na pag-uusapan natin at sa mga ilang sunod na sa fellowship ngayon, sa binigay, tapos hindi ka pala umakotin sa routine. Naririnig po kayo ng buong bayan. Pag-mute po. Si Papa. Kaya masaya si Papa mo sa iyo. Kaya Kurt, di ba alam mo siyang i-mute? Naka-record kasi siya. Anyway, so, ang daming intermission, So, sa tingin ko, dahil practical ang mga practical na sikat na Bisaya ko. Mute mo lahat. Ayan. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ay mga practical, makatotohanan, hindi mahirap gawin, at kapakipakinabang sa tunay na buhay natin sa panahon natin. Madali lang isagawa itong mga to na tinatawag nating fruit of the Spirit in Christ. At tama naman na isang magandang pagkakataon nito para yung sarili natin ay suriin natin. Dahil yan yung mga pangunahin at mahalagang aralin tungkol sa pamumuhay Kristiyano. So yung pag-uusapan natin, isang bahagi ng buhay natin bilang Kristiyano. Kaya, ayan, masusuri natin mismo ang sarili natin. At ito ay biblical, nakasulat sa Biblia. Sabi ko nga kanina, nasa Galatians, sisimulan natin sa Galatians chapter 5. At nandito na ang ating technical, kung pwede lang, pa-assist po. Sa Galatians chapter 5, verse 19. Ayan. Una nating babasahin itong verse 19. Sabi rito, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. So, ito yung flesh, no? Yung mga gawa na, mga desisyon natin without Christ. Ang mga gawa daw ng laman ay pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabaha-bahagi. Ano pa? Verse 21, pagkainggit, o pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, enjoy, at iba pang mga katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ay, salamat sa Diyos at hindi yan yung pag-uusapan natin ngayon Pero kita nyo may babala po dyan. Kung nakikita natin sa buhay natin yan, sa sarili natin, at ito nga yung naaalala ko, pag nakikinig po tayo ng teaching kahit kailan, sa lagi-lagi, or ang i-evaluate natin ay ang sarili natin. No? Hindi yung asawa natin, or yung katabi natin,
or yung inaakala natin na tao na akala natin may kakulangan, no? Kundi yung sarili natin, no? Personally natin yung message lagi, no? Hindi natin titingnan yung, o kaya yung katabi mo, sisikuhin mo, sasabihin mo, sana si naririnig ito para mabago niya yung ugali niya. Hindi po gano'n, ha? Ah, makikinig tayo ng sermon ngayon para ma-examine natin o ma-evaluate natin yung sarili natin, no? So, salamat na lang sa Diyos, salamat sa Diyos at hindi yung mga yan, hindi yung mga gawa ng laman ng ating pag-uusapan dahil ang topic nga natin ay bunga o gawa ng banal na espiritu na meron tayo. At yan ay nandyan sa verse 22. Yan yon. So yung series na ginagawa ngayon sa LHIM, ito yon at sinimulan sa love. At ang sabi diyan, ang bunga o subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Yan yung pag-uusapan natin ngayon, pero hindi lang yan. Siyam kasi yan. Kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, ano pa? At pagpipigil sa sarili. Yan daw ay bunga ng espiritu na nasa sayo, no? At ma-examine mo ang sarili mo kung nandyan ba yan sa iyong buhay. Kaya, diyan tayo magpo-focus. Diyan natin dadali ng ating o itutuon ng ating pansin sa lunas, hindi dun sa kaninang mga puro problema. No? Doon tayo sa kagalingan, hindi sa sakit. No? So, at siyam na bagay yan, nakalista dyan, love, joy, peace, o yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, pagiging bukas palad o mapagbigay, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Siyempre, bilang tao, nasasabi naman natin, nagagawa ko naman yan. Minsan, sinasabi natin sa sarili natin yan. Pero still, walang perpekto. Maaring totoo na minsan nagagawa mo yan, pero minsan nakakalimutan mong gawin, di ba? Kaya, hindi masama na lagi tayong napapaalalahanan at lagi nating ine-examine ang sarili natin o ine-evaluate natin ang ating sarili. At ngayon, ang pinaka magandang yung mas natututo tayo kung halimbawa hindi lang tayo sinasabihan, dapat meron kanyang love, joy, peace. Kung hindi, may tao tayo o may nakikita tayong gumagawa nito, mas matututo tayo kapag gano'n. No? At ang pinaka the best example natin na gumagawa nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya ang titingnan natin dahil siya bawat bunga ng espiritu na meron na binanggit natin na siyam kanina, love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, gano'n, ay makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo at siya ang best example. So, ang matututunan natin dito sa ating topic na love, kung paano ginawa ni Jesus Christ kung paano siya nagmahal, at yan pa rin ang magiging focus sa ilang panahon na dahil series ito, yan ang abangan natin. No? Si Tita Dulce, gusto niya talaga to. Nire-request niya yan eh. Binote niya na yan. Gusto niya yung fruit of the Holy Spirit. So, again, hinihikayat kita. Ikaw, ako, tayong lahat. Hinihikayatin natin ang ating mga sarili na hindi lang natin sasabihin ito, gusto kong magkaroon yan. Gusto ko makita ko rin sa akin ang pagiging mapagmahal, kapayapaan, pero wala kang ginagawa. So, ang goal natin, maintindihan ito, and then maipamuhay natin ito nang sa ganon, makita natin, tingnan natin ang ating Panginoong Hesukristo kung paano niya hindi lang iniutos, hindi niya lang itinuro, kung hindi nakita natin sa buhay niya kung paano siya nagmahal. Okay? So,
Makinig tayo hindi para sa iba. Makinig tayo ngayon para sa sarili natin, no? Para nang sa gayon, matuto tayo at makita natin kung ano pa ang kulang sa buhay natin. Kung ano man yung makita natin na kulang pa, may panahon pa, no? At ito na yung pinakamagandang panahon. Huwag ka na magpabukas pa. Alam natin naman na lahat ng tao, lahat tayo gusto natin ng pagbabago. At yung pagbabago na gusto nating lahat, yung mabuting pagbabago. Ayaw natin ng mas lumalala tayo, di ba? So, makinig tayo para sa atin. Ano pa? So, simulan natin yung number 1, fruit of the Spirit. Yun yung, again, nandyan sa inyong mga screen, yung topic natin ay love. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, inuna niya yan. Yan yung pinaka-top para sa Kanya. Kaya sa Kanya tayo magsimula. Jesus made love the priority. Kaya puntahan natin ang sinabi niya sa Mark chapter 12. Ito na naman ako. Ayun, ang galing ha, marunong na ako. So, sabi riyan. So, Mark chapter 12, verse 28. Sa kanilang pagtatalo, ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit. Yung tagapagturo ng kautusan ang lumapit para magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? So ang tanong, alin ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus sa verse 29. Ito ang sabi niya, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Yan yung pinakamahalagang utos. Pero meron pa siya idinagdag. So, di ba, alam natin kung ano yung pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos, o ang Panginoong Diyos mo, ng iyong buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip, at buong mong lakas. Ito naman yung pangalawa. Kaso may pangalawa na idinagdag. Ang tanong sa kanya, ano ang pinakamahalagang utos? Pero mamaya maintindihan natin, bakit yan isinama dyan, no? Sabi riyan, ito naman ang pangalawa, dinagdag ng ating Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So napansin niyo po ba? Nung sinabi niya na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ano yung paano mo gagawin daw? May sinabi ang Panginoong Jesucristo. Buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ang tanong, meron pa bang kulang? Meron pa bang natira sa'yo? Kung lahat yan, ibibigay mo na sa Diyos, buong puso mo, meron ka pa bang itinago? Buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo. Anong ibig sabihin nun? Wala na. Lahat na ng meron kaya. Yan yung lahat na ng meron ka. Wala ka nang natira. Pero maintindihan natin kung bakit mamaya. Ngayon, iba rin ang standard na sinabi dun sa pangalawa. Which is, sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa. Alam natin yung kapwa, lahat ng, yung iba, maliban sa'yo, pwedeng yung neighbor mo, ang tawag natin dyan sa English, neighbor, ang neighbor mo pwedeng malapit sa'yo. Generally speaking to, no? Kung lahat ng taong kakilala mo sa madaling salita, no? Sabi dyan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi nga ni Pastor Sian, malaking tulong sa kanya yung magkaibang standard. Kasi yung pagmamahal na hinahanap ng Diyos sa'yo, ay yung lahat ng meron ka. Pero yung pagdating sa pagmamahal mo sa kapwa mo, alam naman natin yung golden rules. Ano nga yung golden rule? Gawin mo ang bagay na gusto mong gawin mo sa kapwa mo ang bagay na gusto mong gawin nila
sa'yo. Di ba? So, kasi sabi, malaking tulong ito sa atin para maintindihan natin dahil ah, napakahirap mahalin ng buong buo, ng buong isip, buong kaisipan, buong lakas at buong buong pagmamahal mo maibigay mo sa taong napakahirap mahalin. Katulad ng yung taong lagi ka nilang inaaway, no? Mahirap 'yon. Or lagi ka nilang hinahadlangan para hindi ka makakilos. Mahirap magawa 'yon. Kaya malaking tulong na salamat sa Diyos, no? Yung paano mo mamahalin yung sarili mo, paano mo mamahalin yung kapwa mo, kung paano mo lang mahalin yung sarili mo. Hindi katulad ng requirement pag ang God ang mamahalin mo, mas madaling gawin yun, di ba? Mas nagagets nyo po. So, mas madaling gawin yun. So, ito yung dalawang klase ng pagmamahal na bilang Kristiyano. Alam natin yung word na Christian, Christ in, no? Yung tao nakipag-isa. Kung gusto mo maging totoong Kristiyano o Christian, at kung gusto mo mag-serve sa God bilang Christian, ito yung dalawang pagmamahal na dapat ma-master nating lahat. At alam ko gusto nyo yan. Gusto nating lahat yan. No? Kailangan nating pagyamanin at pag-ibayuhin itong salitang pagmamahal. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa na may dalawang, ito yung dalawang pinakamahalagang klase ng pagmamahal. Ngayon, pagdating sa pagmamahal sa Diyos, sinasabi sa Biblia, na nabasa natin dyan, na yun nga, buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan at buong lakas, wala na natira sa'yo. At pagdating naman dun sa kapwa mo, ang sinabi dyan, mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pagmamahal sa iyong sarili. So, yan ang ating focus ngayong araw na to. Sa tingin ko, malaking tulong yan na maintindihan natin para mas madali nating mahalin ang Diyos, pati na ang mahalin na walang itinatago, wala ka nang iniiwan pa sa sarili mo ng buong buo, no? At mahalin ang iyong kapwa kung paano mo minamahal ang sarili mo. Now, pupunta tayo sa 1 John. Ito yung, when it comes to loving God, ano ang standard? Sabi dyan, mahalin mo nga ng lahat-lahat. Pero alam nyo ba na hindi naman ito yung alam natin na dahil perfect ka na, yung alam mo na bawat hakbang mo, bawat decision mo, feeling mo, tama lagi, na na-master mo na ang lahat ng utos ng Diyos at sinusunod mo palagi. Wala pong ganon, ano? Walang ganong perfect. May standard na sinabi ang Diyos kung paano natin siya mamahalin. At ang standard na yan, o ang reason kung bakit mo siya mamahalin, ito lang. Ng buong buo ng meron ka, the only reason at the only standard na para mahalin mo ang Diyos ng buong buo, yon ay dahil sa minahal ka niya. Minahal ka ng Diyos. Ulitin ko po, minahal ka ng Diyos, kaya kaya mo mahalin ng Diyos ng lahat ng meron ka. Okay? So, 1 John chapter, kung wala ka na itinitira sa sarili mo, yun ang standard. Binigay sa atin yan. Pagdating sa pagmamahal sa Diyos, yan ang pamantayan natin. Mahal natin ang Diyos dahil minahal niya tayo. Yan ang ating pamantayan. At napakaganda ng sinabi niya sa 1 John chapter 4, verse 9. Again, ayun. Masarap sana, kaso lang, kailan ko kaya mape-perfect tong mga technology na to? Anyway, sabi sa 1 John chapter 4, verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo. Sino? Ang kaisa-isa niyang anak upang magkaroon tayo ng ng buhay sa pamamagitan niya. At verse 10, ito ang pag-ibig
Hindi sa inibig natin ng Diyos, malinaw po ba? Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi inibig, kundi tayo ang inibig niya at inulit muli. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para ano? Para mapatawad ang ating kasalanan. Sa kasamaang palad, lahat ng taong ipinanganak sa mundo, may dugong nananalaytay na galing kay Eva at Adan. Kasi nung nagkaanak si Eva at si Adan, nagkasala na sila. Hindi yun yung bago sila magkasala. No? Kaya ikaw at ako, lahat tayo, may nananalaytay na dugong makasalanan sa ating lahat. At yung dugong makasalanan na yon, kailangan ng malinis na dugong ipantubos para mapatawad ng Diyos ang kasalanan. At yan yung binabasa natin. At ano raw? Dahil inibig ka ng Diyos, hinandog niya ang kanyang kaisa-isang anak para matubos ka o para mapatawad ka sa kasalanan. Angel, alam ko mukhang dalaga ka pa. Tama ba ako? Dalaga ka pa ba? May anak ka na? May anak na si Angel, talaga ba? Hindi naman halata. Anyway, lahat ng may anak dito sa atin, lalo na yung mga tatay dyan, alam ko, kung paano nyo minamahal yung anak nyo, kahit papaano, maiintindihan nyo kung paano magmahal ang Diyos. Pero alam natin kung gaano kabigat ang isang tatay na nakikita na nasasaktan ng kanyang anak. Kapag ba may maaway dyan sa iyong anak na si Victor Itay, or binubuli, anong ginagawa mo, di ba? Or kung halimbawa ang aking anak na si JAA na aksidente, kahit hindi niya sinabi sa akin kung nasaan yung lugar, nasilip ko lang sa Facebook na nag-send siya ng picture na siya ay nabunggo. Alam niyo ba na kumakaripas ako ng takbo, nakita ko agad yung lugar kung nasaan siya? Na hindi naman sinabi sa akin kung nasaan siya. Pero ang punto, ayaw na malalim ang pagmamahal ng mga tatay at ng parents sa kanilang mga anak. No? Lahat tayo bilang parents, gagawin natin ang lahat kahit pa napakataas na bundok. Kung alam mo nasa bundok yung anak mo at alam mong mapapahamak siya doon, anong gagawin mo? Aakyatin mo yan para iligtas ang anak mo. Ano pa? Kahit na kabilang isla, kung nasaang isla ka man, gagawa ka ng paraan kahit palanguyin mo yan, makarating ka lang doon para lang iligtas ang anak mo dahil ayaw mo na masaktan o mapahamak. May mangyaring masama ang anak mo. Tama ba? Lahat tayo ganon. At yung lalim ng pag-ibig ng Diyos, tingnan po natin ang ating Diyos Ama, nandoon siya. Nakikita niya nang hulihin ng kanyang anak, pinaparatangan o inaakusahan ng kung ano-ano at binugbog, nandun siya. At namatay, nandun siya. Hinagupit ng latigo na may kawit, nandun siya, nakikita niya yon. Pero still, hinayaan niyang mangyari yon. Bakit? Gaano kasakit nga, sabi ko nga, para kay Itay na makitang ganun ang kalagayan ng kanyang anak. Pero ang Diyos, kahit nakikita niya yon, dahil sa pag-ibig sa atin, ang sabi diyan, hinandog niya yung kanyang anak para mapatawad tayo. Maraming simbahan, ayon sa Google, sinerch ko. Dahil ilang bilyon ang tao sa buong mundo, 8 billions. Milyon pala ang churches sa buong mundo. Ayon sa Google, 37 millions. Bawat simbahan, hindi nagsasawang i-quote yung
John 3:16. At kanina, muntik nang mabasa yung John 3:6, 1 John 3:16 kasi pareho rin halos ang essence nun. No? Inulit doon na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Pero yung lalim, yung maramdaman natin bilang tao, kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kahaba, gaano pa lahat ng sukat, yung pagmamahal na yun ng Diyos. Imagine ninyo, sabi ko nga, napakalawak nito. At dapat, kahit papaano, kung hindi man natin lahat maunawaan, magkaroon naman ng effect sa puso natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Gaano kasakit yung tiniis niya na nakikita niyang nangyayari sa anak niya habang ito'y binubugbog, pinaparatangan ng kung ano-ano, nilalapastangan, dinuduraan, ano pa, lahat na ginawa sa anak niya, tiniis niya dahil sa pagmamahal sa'yo. Anong ibig sabihin nun? Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At ganun katindi ang pagmamahal niya sa atin. Kaya naman, sa tingin ko, ngayon na mismo, alam ko lahat tayo dito, naniniwala tayo. Na wala tayong buhay, wala tayong kahit ano kung hindi dahil sa Diyos. Madalas naman natin banggitin yan, sinasabi natin yan, at naiisip natin yan. Pero, dumating na ba tayo sa punto na kung saan alam natin yon, nare-realize natin yon, naniniwala tayo doon, na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. At ngayon, sinasabi niya sa atin na dahil sa pagmamahal niya sa atin, tiniis niya lahat ng hirap ng anak niya, makita ang anak niya na ganun, sa ganung kalagayan, dahil mahal na mahal niya tayo. Gaano na ba ang timbang ng pagmamahal na yan sa puso ko? Sa puso mo, sa puso nating lahat. Nararamdaman mo na ba ang bigat niyan? Nararamdaman mo ba na mahal ka ng Diyos? Ngayon, kung nararamdaman mo na yan, kasi marami akong nakikita dito, tumatango tayo. Hindi ko lang nakikita si Ate Tess at si Kuya Tony, nawala sa screen eh. Anyway, ngayon, kung nararamdaman natin yan, sa tingin niyo po ba, naramdaman mo na ganyan ka kamahal ng Diyos? Mahirap pa bang gawin na ang iyong buong kaisipan, buong lakas, buong kaluluwa, buong puso, ay hindi mo maiaalay sa Kanya? Dahil mahal mo siya? Tanong lang naman yon, ano? So, pero higit pa doon, alam ko sa nabasa natin kanina, binasa ni Teacher Adelpa, di ba? Tayo ay mga anak na ng Diyos. At puntahan po natin yung, so ganyan niya pinakita sa atin. Sa Kanya nagsimula ang lahat. Yun ang standard ng pagmamahal. Minahal niya tayo, hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya. Kaya siya ang dapat maging basihan natin ng pagmamahal. Hindi natin naiintindihan ng gaano yan, pero sa mga, sabi ko nga, sa mga may anak, alam ko, nararamdaman nyo yan. Dahil hindi nyo talaga kayang tiisin na makita ang inyong anak na nahihirapan o lalo na mapahamak. Pero kung ikukumpara mo sa tiniis at dinanas ng Ama, ng ating Diyos Ama, na pinapanood niya ang kanyang anak sa ganung kalagayan dahil sa pag-ibig sa'yo, kapatid, baka pwede mo namang namnamin kung gaano kabigat yung pagmamahal niya sa'yo. At yun yung standard mo para mahalin mo siya in return.
Sana naintindihan po natin. Ano. May kwento si Kuya Sian dyan, pero hindi ko na ikukwento sa inyo. Ang essence lang na naisip ko lang na napakalalim ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak to the point na halos kung ano-ano na naiisip mo. Halimbawa, tumawag sa iyo yung anak mo. Kasi ako nga hindi nga tumawag sa akin kung ano-ano na naisip ko eh. Nakita ko lang na nabunggo yung sasakyan, may ano na, kung ano-ano na talaga ang pumapasok sa isip ko, no? Kaya dapat maramdaman natin yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Grabe, no? Napakalalim at sana magkaroon ng kapangyarihan diyan sa puso't sa isip mo na maramdaman yan. No, yung pagmamahal na yan. Yung ganyang klase ng pagmamahal. Ewan ko kung na-share ko dyan sa screen. Ito, si Tim Keller. Quote natin to si Tim Keller. Sabi dito, to be loved but not known is comforting, but superficial. Ang ginawa example ni Kuya Sian, yung mga celebrities daw, 'di ba? Maraming nagmamahal sa kanila pero hindi naman kilala. So, parang mababaw lang yung pagmamahal na yan at hindi makatotohanan, 'di ba? But yung sumunod na sinabi ni Tim Keller, to be known and not love, ano raw yan? Greatest fear. Magkakilala na kayong pareho pero hindi ka pa rin minamahal. Napaka nakakatakot talaga niyan, ano, di ba? But to be fully known and truly loved, well, truly love is well, a lot like, ano nangyari anak, ba't nawala? Signal processing, ayan. A lot like being loved by God. Yung kilala ka na ng isang tao, kahit paano ugali mo, kilalang-kilala ka na, tapos minamahal ka pa rin niya, wala nang kayong tinatago sa isa't isa, nagmamahalan pa rin kayo, ano daw yon? Parang pagmamahal ng Diyos. Di ba? Bago tayo nakipag-isa kay Kristo, kilala natin ang ating mga sarili. Alam natin kung gaano tayo, ewan ko ha, gaano tayo, bahala na kayo sumunod, magsalita ng kasunod nun, no? Bago tayo nakipag-isa kay Kristo at unti-unting binago ng Panginoong Hesukristo dahil sa pagsunod natin sa mga utos niya, alam ko, kilala niyo ang sarili niyo at kilala ko rin ang sarili ko. Tinubos tayo sa kasalanan na wala na tayong naitago sa Diyos eh. Sa totoo lang, no? Kilalang-kilala ka ng Diyos. At yun yung pagmamahal na gusto natin lahat. Alam ko, hindi lang ako may gusto nun, no? Na kahit kilala ko ni Inay, kilala ko si Inay, nagmamahalan pa rin kami. Diba? Ganun ang God sa atin. Wala ka nang itinatago sa Diyos dahil alam niya kahit pa yung pinaka-worst na kasalanan o pinakamasamang kasalanan na nagawa mo, hindi mo yun naitago sa Kanya. Alam niya yon. Alam niya na meron kang 5 nakakahiyang nangyari sa buhay mo, sa buong buhay mo mula noong ikaw ay nagkaisip hanggang ngayon. Maaring hindi lang 5 yan. Pero kung 5 man yan o 10 man yan o ilan man yan yung pinakanakakayang pangyayari sa buhay mo na gusto mong itago at hindi mo gusto ikwento kahit kanino, alam ng Diyos yan. Wala kang maitatago sa Kanya. Alam lahat ng Diyos kung ano klaseng tao tayo before Christ. Pero, sa kabila ng lahat ng yan, lubos ka pa rin niyang minahal. Hinandog niya ang kanyang anak para sa'yo, para ipadama sa'yo na mahal ka niya. Di ba? Kaya naniniwala ako na wala nang dahilan kung bakit hindi natin kakayanin yung standard pagdating sa pagmamahal sa Kanya. No? Na dapat
wala na makakapigil sa atin. Wala na tayong ititira sa sarili natin. Hindi naman yan kasi yung kahit kailan hindi alam nating lahat at alam ko, naniniwala ka na ang Diyos kailanman hindi ka iniwan. Sa tagal na natin dito, no, na naranasan natin. Alam ko na alam mo na kahit kailan, ang tiwala mo sa Kanya ay hindi niya kailanman sinira. Tinatawag nga natin siya na batong tanggulan natin sa lahat ng oras, naaasahan natin siya. At kaya pagdating sa pagmamahal, sa tingin ko, hindi mo na kailangang magtira pa sa sarili mo pagdating sa pagmamahal sa Diyos. Okay? Mahalin mo siya ng buong puso mo, buong kaisipan mo, buong kaluluwa mo, at buong lakas mo. Kaya niya nga tanggapin yung pinaka madilim mong nakaraan eh. Kaya niyang tanggapin yung mga reklamo mo araw-araw. Magpahanggang ngayon. Di ba? Kaya niyang, ano pa? Ano ba yun? Nawala tuloy ako. Kaya niyang tanggapin yung mga pag-aalinlangan mo sa Kanya. Minsan, di ba? Nag-aalinlangan talaga tayo kung minsan. Pero dahil sa pagmamahal niya sa'yo, kaya niya yan. Sinabi sa Biblia, na ang Diyos ay pag-ibig. At siya lang ang magmamahal sa iyo ng ganon. Na hindi kailanman nagbabago. Dahil siya ay Diyos, Diyos ng pag-ibig, siya ay pag-ibig. Pag-ibig mismo ang ating Diyos. Yun siya, kaya yun yung kanyang ginagawa. Siya ang nagmamahal. Ngayon, kung ang pagmamahal mo sa Diyos, ganito na lang. Kung ang pagmamahal mo sa anak mo ay nakahihigit sa pagmamahal mo sa Diyos, or kung ang pagmamahal mo sa paborito mong pizza ay nakahihigit sa pagmamahal mo sa Diyos, or kung ang pagmamahal mo sa karir mo ay nakahihigit sa pagmamahal mo sa Diyos, ano pa? Or kung ang pagmamahal mo sa asawa mo ay nakahihigit sa pagmamahal mo sa Diyos, ikaw, alam niyo ba kung anong meron ka? May idol ka. May ginodiyos ka higit sa Kanya. At napakadelikado nun. Dahil alam nating lahat, yung idol mo, kung asawa mo man yan, at saka ikaw, mapapahamak kayong pareho. Kung ganyan ang mangyayari. Ibig sabihin, na may nauna ka, may ginodiyos ka higit sa Diyos. Inuna mo ang anak mo, ang karir mo, ang asawa mo, ang best friend mo, or yung pagkain na paborito mo, di ba? Grabe. Di ba? So may idol ka at napakalaking problema ang idudulot nito sa'yo. Masasaktan ka, pati na kung sino man o ano man yung iniidulo mo. Walang sino man na tunay na makapagpapasaya sa kahit sino sa atin ng sapat, yung tunay na kaligayahan, kundi ang Diyos. Sa Kanya mo lang mararamdaman ang tunay na kaligayahan. At magiging sapat yun kapag naranasan mo yon. Walang ibang tao, walang karir, walang anak, o kahit ano pa na nagbibigay sa'yo ng kasiyahan ngayon, ang kayang ibigay yung kaligayahang na ibibigay ng Diyos sa'yo. Tinatawag nga natin siyang powerful o makapangyarihan sa lahat dahil siya lang talaga ang makagagawa ng mga bagay dahil siya lang ang Diyos. At kung nilalagay mo ang ibang bagay sa lugar na kung saan nararapat para sa Kanya, ay sinasaktan mo lang ang sarili mo. At hindi lang yon, sinasaktan mo rin yung idol na inilagay mo sa lugar dapat na kinalalagyan ng Diyos. At yon ay hindi natin gusto. Minsan, hindi mo naman sinasadya yun. Pero ang masama doon, hindi mo kasi napapansin. Dahil hindi mo naiintindihan na yung kaugnayan mo sa Diyos o relasyon mo sa Diyos ang pinakamahalaga. Na dapat
higit sa lahat ng kaugnayan mo sa bagay man o sa tao man o sa anumang sa lahat man, higit doon, naka-intact ang relasyon mo sa Kanya. Okay, so, ngayon, pag-usapan natin yung pangalawa. Sabi ko nga kanina, meron tayong dalawang dapat i-master, dalawang klase ng pagmamahal. Love God and love your neighbor. Yung second, pag-usapan natin. So, yun nga, mahalin mo ang Diyos, yun yung una. At pangalawa, love your neighbor. Sabi sa, ayan, First John chapter 4, verse 11. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, anong sabi? Dapat din tayong magmahalan. Wow. No. Di ba? So, once again, ang reason kung bakit ka inuutosang magmahal, o ang standard pa rin, inuna ka dahil sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. At ngayon, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa'yo, inuutosan ka niyang magmahalan. So, still, ang standard pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. No? Ibig sabihin, tinanggap mo ang pagmamahal, pwede mo ring ibigay ang pagmamahal. Nakita natin dito sa verse na to na ang pagmamahal natin sa Diyos ay na ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay resulta ng pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Hindi ito dahil sa mabuting tao ka, mapagmahal ka, magaling ka, or mabait ka, magalang na tao ka, or para kayang-kaya mong magmahal ng kapwa mo. Wala yan sa mga yon. Kaya mong magmahal dahil tumanggap ka ng pagmamahal mula sa Kanya. At dahil tumanggap ka ng pagmamahal mula sa Kanya, kaya mo ring magbigay ng pagmamahal sa kapwa mo. Huwag nating babaliktarin, ha? Okay? Nice. So, yung pagmamahal sa kapwa, may dalawang bagay tayong pag-uusapan. Meron yung kapwa na easy to love, madali lang mahalin na tao. Meron ding tao na napakahirap mahalin. So, pero pag-usapan muna natin yung easy to love na tao. Sa tingin ko, sa mga mag-asawa, dahil bago mo pinakasalan ang napangasawa mo, talagang mas nagkaroon kayo ng pagmamahalan. No? At habang tumatagal kayo, isang napakagandang halimbawa ng easy to love ay yung asawa mo. No? Sa tingin ko, ha, nag-agree ako kay Kuya Sian doon, kay Pastor Sian. No? Dahil yung asawa mo, sabi ko nga, niligawan mo, hanggang sa nagtagal kayong mag-boyfriend-girlfriend, nagde-date kayo, hanggang sa nagdesisyon ka na napakasalan siya. Dahil mahal mo siya, no? Naramdaman mo na nandyan yung emosyon mo na mahal mo siya dahil karapat-dapat siyang mahalin, nakakaakit siya, mabait siya, masarap siyang magluto. Nung nagpakasal na kayo, magkasama kayo sa isang bahay, mas lalong dumadagdag ang pagmamahal mo sa kanya kasi maasikaso siya. At nung nagkaanak kayo, magaling pa siyang mag-alaga ng inyong anak. So talagang dumadagdag ang pagmamahal mo sa kanya. At madali lang mahalin yung ganyang klase ng asawa. Pero kahit gayon pa man, ito sa example natin ng easy to love na tao, no? Gayon pa man, paminsan-minsan, yung asawa natin, minsan may ginagawa o action na nakakainis din. At kapag sa oras na nakakainis yung ginagawa ng asawa natin, 'di ba? Ano nangyayari sa atin? Nahirapan tayo mahalin siya. Kailangan mo pa ng dasal, kailangan makapag-renew ka ng mind mo, 'di ba? So, pero mas madali 'yan. Kasama 'yan sa category na easy to love people, yung asawa mo. Ang mga anak, sa anak naman, napakadaling mahalin ng ating mga anak. Lalo na kung ang anak natin ay naturuan nating maging masunurin sa atin, kaya kahit ano ang inuutos natin,
sumusunod sila. Lalo na kung halimbawa, pag sinabi mong matulog ka na, natutulog siya. Pag sinabi mong gumising ka na kasi papasok ka na sa school, gigising siya. Napakadaling mahalin ng ganyang klaseng anak. Di ba, Mimay? Kaya love na love ka ni mami mo. Pero may mga pagkakataon din. So isa rin sa easy to love na tao ang ating mga anak. May mga pagkakataon din naman na kuminsan, kinakausap, ewan ko lang kung nangyari kay Mimay, kinakausap mo ang anak mo, hawak-hawak ang cellphone, na para bang walang naririnig, dami mo nang sinabi, wala pa rin response sa mga tinatanong mo. Parang umiiling naman si Viva, hindi naman daw siya ganon. So, kung may anak ka na ganyan, kuminsan ang hirap na halin, di ba? So, ang punto lang naman, nice people is easy to love, no? At alam naman natin yan. Pero, kung minsan, may mga mag-asawa rin na talaga namang hindi nagkakasundo sa maraming bagay at nahirapan silang magmahalan. Hindi ko alam. Yung iba, alam naman natin nangyayari, no? So, pero ilagay pa rin natin sila sa category na easy to love. At bakit natin sila nilalagay sa easy to love? Kasi marami pang mas mahirap mahalin. Yung asawa mo, kasama mong tumanda, hanggang sa pumuti na pareho ang buhok nyo. Ang dami nyo ng history, kaya talagang hindi na ito yung nung una mo lang siyang pinakasalan. Lumalim ang pagmamahalan nyo dahil magkasama kayo at nagmamahalan kayo. Sa dami ng pinagdaanan nyo, gumanda ang relasyon nyo, nag-progress ang relasyon nyo. Pero kahit ganun pa man, may mga pagkakataon na nainis ka, nahirapan ka magmahal. Kaya kailangan mo ng Matthew chapter 18. Ba't nawawala? Ayaw. Ayaw. Battery? Down. Ito, di ba down? Ito, ayaw. Wala yung battery. So, sa Matthew 18:21, ang sabi riyan, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Anong sagot ng Panginoon? Hindi 7 beses, kundi ilan? 70 ulit na 7. Ngayon si Itay, may listahan pala siya ng mga kasalanan sa kanya ni Inay. Umabot na si Inay sa 490 kasi 77 times 9 times 7. 77 times 7 parang 490 yan. Tama ba? 4 times 7, 490 yan, di ba? 539. Ganon. So, umabot na sila sa punto na umabot na dun sa 539 na. So, ano nang gagawin ni Itay? Hindi na niya patatawarin si Inay? Ganun ba ibig sabihin yan? Hindi po. Ang ibig sabihin yan, tuloy-tuloy ang pagpapatawad mo. Patawad ka, magpatawad ka, magpatawad ka, magpatawad ka. Yun yung ibig sabihin ni Jesus Christ dyan. So, hindi ito yung naglista ka ng mga kasalanan sa'yo, ng nagkakasala sa'yo at ngayon gusto mong umabot ka na sa sukdulan. Kaya wala na, susuntukin mo na siya or pasasabugin mo na mukha niya. Ay, Diyos ko po. Di ba? Hindi yan yung ibig sabihin ni Jesus Christ dyan. Sa totoo lang, kung asawa natin na nagkakasala sa atin, mas kailangan niya ng pagmamahal. Mas dapat mo siyang pamahalin, no? At kung gayon din naman, kung si Mrs. o si Mr. man, dalin man sa kanilang dalawa, mas karapat dapat mong mahalin ang asawa mo kapag siya ay nandyan sa ganyang kalagayan. Yung, alam mo, yung hindi na niya deserve magmahalin. Mas dapat mo siyang mahalin, no? Pag may taong masama ang ugali sa'yo, pinapakita niya kasamaan ng ugali niya sa'yo, di ba ang tendency, gusto mo gumante, di ba?
kung masama ang pinapakita sa'yo, parang tama lang na, oh, gantihan kita ng kasamaan. Pero hindi yan ang kailangan mong gawin sa mga sandaling yon. Kung may gumagawa sa'yo ng kasamaan, kung masama ang taong sa'yo, mahalin mo sila. Yan yung inuutos sa atin. Ang pagmamahal, ang kailangan ng lahat ng tao. Lalo na yung mga taong masama. Diba? Kaya, asa na? Punta naman tayo dun sa kategorya na isa. Yung mamahalin mo yung mga taong mahirap mahalin. Kasi kanina, kanina, yung madaling mahalin no? Easy to love. Ngayon, yung mga taong mahirap mahalin, puntahan natin yung verse 19. Kasi kanina, kahit na yung madaling mahalin, minsan nahihirapan ka pa rin mahalin Pero ano yan, may mas mahirap pa dyan. Sa 1 John chapter 1, anak, ayaw na Ayan, verse 19. Chapter 4 nga. 4, verse 19. Sabi riyan, tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Di ba? Napakalinaw naman po ng standard ng God. Ano? Subalit, hindi pala. Verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay ano raw? Sinungaling. Diyos ko po, ayaw nating matawag na sinungaling kasi sabi nga ni Tita Sally kanina sa mga bata, yung sinungaling hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Di ba? Totoo naman Tao tayo, meron tayong mata na nasa physical world tayo. No? Kung hindi mo kayang mahalin daw yung iyong kapatid, hindi ka lang sinungaling. At kasi higit pa doon, hindi mo kayang mahalin ang Diyos. Dahil hindi mo nakikita ang Diyos. At ito, verse 21, ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang, parang may kulang yan na letter D, kapatid. Kapatid, di ba? Grabe, nakita mo ba yan? Ang pamantayan ay hindi ibang tao. Ang pamantayan ng pagmamahal mo sa kapwa mo ay ang Diyos, hindi yung tao. Dahil kung yung tao ang titingnan mo, mahihirapan ka talagang magmahal. Hindi mo kaya yan. Di ba? Hindi sinabi na 50% mo siyang mahalin. Ang sabi diyan, mahalin mo siya. Commandment 'yan. No? At kung hindi mo siya mamahalin, hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos. 'Di ba? Sometimes okay lang naman na may emosyon kapag nagmamahal ka. Pero yung inuutos sa atin diyan, parang wala tayong choice 'Di ba? Commandment yan. Mahalin mo ang kapatid mo dahil kung hindi mo siya mamahalin, hindi mo totoong sinungaling ka at hindi mo rin mahal ang Diyos. Di ba? Kailangan mo yang gawin. Dapat mo yang gawin na mahalin mo ang iyong kapatid. Mapapansin mo rin kung gaano kalapit yung koneksyon ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Di ba? Connected? No. Hindi natin iniisip yung binasa natin kanina na sinabi ni Jesus Christ, love God and love your neighbor, di ba? Na walang connection. Nung tinanong siya, ang tanong ng lalaki sa kanya, ano yung pinakamahalaga at pinakakailangang ganyang gawin? Sabi riyan, mahalin mo ang iyong Diyos ng lahat, ng buong buo, at mahalin mo ang kapwa mo. Dalawa. Baga parang sinabi niya na yung lalaki kasi diyan sa pag-uusap nila,
parang sumang-ayon sa kanya eh. Kahit hindi naman niya kilala yung lalaki diyan, tinawag lang siyang teacher, di ba? Nagtanong siya, sinagot siya, anong pinakamahalagang utos? So sinagot ni Jesus Christ. So yung dalawang utos na yan, yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, ay magkaugnay. Ang uri ng pagmamahal na tinutukoy na maaaring may emosyon pero minsan wala. May mga taong minamahal mo pero ang pinapakita mong pagmamahal sa kanila ay hindi lang laging true feelings. No? Dahil mabait siya, madali siyang mahalin. Siyempre, madali mo ring mararamdaman yon, di ba? Pero ang pagmamahal na gusto nating maabot ay yung pagmamahal na tinuturo sa atin ni Jesus Christ. At hindi niya lang ito inutos sa atin, no? Tingnan natin yung tatlong halimbawa ni Kristo kung paano siya nagmahal sa pamamagitan ng gawa niya, no? Puntahan natin yung Mark chapter 10. Sorry anak, ayaw na talagang gumana. Sa verse 17, nang siya ay paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" So yun yung tanong niya. Gusto niya magkaroon ng eternal life, ano daw ang gusto niyang gawin? Sumagot ang Panginoong Hesukristo sa verse 18, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." So may Diyos talaga at yun yung ama niya. 19, alam mo na ang mga utos, alam mo na. Alam mo na ang mga utos ng Diyos. Ano yung mga utos ng Diyos? Di ba? Huwag papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang sagot ng lalaki, kaya pinaalala ni Jesus Christ yung mga utos ng Diyos eh. Sagot ng lalaki, "Guro, mula pa sa pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Next. Ang sabi riyan sa ating Tagalog, magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi. Yung magiliw siyang tiningnan ni Jesus sa English yan, with compassion, with love. Yan. Minahal daw siya ni Jesus Christ. Tiningnan siya at minahal siya ni Jesus Christ. Exact na sinabi sa English yan. No? Kaso lang dyan sa ating translation, kulang na. Jesus looking at him and love him. Yan yung exact na English dyan. Ano? Interesting tong topic na to. Dahil malinaw na sinabi ni Jesus Christ na minahal siya ni Jesus. Pero tuloy natin yung sumunod na sinabi. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus, pero alam ko naman yung giliw talagang namang may pagmamahal yun. Yung word na giliw sa mga Katagalugan, minamahal yun. May isang bagay pa na dapat mong gawin kasi ginagawa niya raw yun lahat mula pa pagkabata. Ano na lang ang kulang? May isang bagay pa, may isa pa, may kulang pa sa'yo na dapat gawin mo, sabi ni Jesus Christ. Ano yun? Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. At 22, nang marinig ito ng lalaki, siya ay nanlumo at nalungkot. Malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Itong lalaking ito, okay na, isa na lang ang kulang niya. At si Jesus Christ, dahil napakalinaw ng kanyang isip, dahil connected siya sa kanyang ama, ang kanilang connection, ang kanyang Holy Spirit ay puspos, di ba? Sinabi sa kanya ng ama, kasi di ba, walang sinabi si Jesus Christ at walang itinuro si Jesus Christ na hindi galing sa ama. So, alam natin yun, John 14, di ba? So, pinakita sa kanya ng ama kung ano pa yung kulang ng taong ito. Ano ang kailangan ng taong ito? Ibenta raw o ipagbili ang ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap.
sa senaryo na to, sa taong ito, itong tao na to ha, hindi yan inutos ni Jesus Christ sa lahat. Itong taong ito, ang kakulang na lang niya ay dahil sa napakayaman niya at sa panahon na yon, ang mayaman na tao, walang nagko-correct, walang nakapagsasalita, walang magsasabi sa kanya dahil sila yung nasusunod palagi dahil mayaman sila. No? Sa atin din naman, may ganun din naman, pero mas malala yun sa panahon nila, no? Na talagang totally hindi mo pwedeng kausapin or itama yung mga mayayaman. Pero si Jesus Christ, sabi, minahal siya. Tiningnan siya, minahal siya, at sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang kailangan niya. Ang kailangan niya, dahil sa sobrang kayamanan niya, hindi ko alam, minsan, naiisip ko lang, pag mayaman kasi, dami-daming pwedeng gawin eh. No? Ewan ko kung anong ginagawa nitong taong ito at ba't pinakita ni Ama sa kanya, sa Panginoong Jesucristo, na ito ang kulang niya. At dapat niyang gawin yan. Ang pinapagawa, ibenta yung kayamanan at ipamigay sa mahihirap. No? Sabi ko nga, ulitin ko, hindi ito standard sa lahat. Sa oras na ito, sa taong ito ang kulang sa kanya. No? Ang nagiging hadlang para siya, ang tanong niya, ano nga yung tanong niya? Para magkaroon siya ng eternal life. Diba? Ayun ang kailangan niya. Hindi nagkakamali ang Panginoong Jesucristo dahil siya ay grabe ang connection niya, no, sa Ama. So, sinabi ni Jesus Christ sa pagkakataon yan, sa lalaking yan, kung ano ang kailangan niyang marinig. Dahil nga, walang nagtuturo dyan sa kanya. Dahil siya ay mayaman, at sa tingin ko, itong lalaking to, ang sabi, malungkot na umalis sapagkat siya ay lubhang napakayaman. Hindi niya naramdaman yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Minahal siya ng Panginoon, sinabi ko anong kailangan niya, pero itong lalaking ito, hindi niya naramdaman ng pagmamahal. Di ba? So, si Jesus Christ lang ang naglakas loob na kausapin siya ng ganyan. Sinabi ko anong kailangan niya. No? Alam mo ba kung anong problema mo? Yung pera mo. Di ba? Di ba? Ibigay mo yung pera mo at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ipamigay mo yung pera mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Okay? So, next example, sa Matthew 14. Verse 13. Matthew 14, anak. Ayan. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sino nga si John? Si John the Baptist, kanyang cousin, namatay. Yung context niyan, alam natin ang context, pinugutan siya ng ulo ni Herodes dahil kinokorek niya si Herodes na hindi ka dapat nakikiapid sa madaling salita. So, naalala niyo yon kung paano naputulan ng ulo si John the Baptist. So, nang marinig ni Jesus Christ yan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Siyempre, nagmo-mourn siya, malungkot siya, no? Dahil sa pagkamatay ng taong maaring napakalapit din sa kanya. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, so pumunta siya sa isang lugar na walang tao, pero nung nabalitaan naman iyon ng mga tao, sila ay naglakad palabas sa kanilang bayan at anong ginawa? Sinundan si Jesus Christ. Gustong mapag-isa ni Jesus Christ, pero sinundan siya ng mga tao. Kaya't 14, pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon at ano ang nangyari? Nahabag siya. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Di ba? Kung ikaw ay namatayan, syempre, yung iba gusto mapag-isa, pwedeng magdasal, no, na nagmo-mourn siya, gusto niyang wala mo nang pero dito nung makita niya yung maraming tao, may dala pang may mga sakit, kahit may sarili siyang pangangailangan, inuna niya ang pangangailangan ng mga tao. Mas inuna niyang ibigay yung
kailangan ng iba higit sa pangangailangan niya. Di ba? Gaano ka mapagmahal ang ating Panginoong Hesukristo? Yan yung klase ng pagmamahal na ipinapakita niya. Ano pa? Nang dapit hapon na, ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi niya, malapit na pong lumubog ang araw at liblib na lugar ito. Siyempre, sa lugar na walang tao, liblib. Kasi gusto niyang mapag-isa. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Kasi noon wala pa mga mabilihan doon sa lugar na yon, no? Wala ang pagkain, so hindi katulad ngayon, marami na kung saan-saan, kahit sa may gilid ng dagat, meron na nagtitinda na food truck doon, no? Kung sa mga park, meron mga, hindi ganon sa panahon na yon. Wala talagang pagkain. Kaya sabi ng mga alagad, papuntahin nyo na po sila sa lugar kasi magugutom na sila, marami. Di ba? Ano yung sumunod, anak? Ang sabi ni Jesus Christ, sinagot niya sa kanyang mga alagad, hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain. Sabi ni Jesus, sumagot siyempre yung mga alagad, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. So, dalhin ninyo rito, sabi niya, pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. So, meron siyang Diyos, nagdasal siya, humingi siya ng tulong, pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Next, please. Nakakain at nabusog ang lahat. Ang dami-dami nun, nang ipunin ng mga alagad na natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. Kanina, ilan yung nabasa natin? 5 pirasong tinapay at libo-libong tao yon. Pero nung binless ni God, may natira pa. Ilang kaing? 5 kaing, 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki. Ayan, no? May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. So, ilang libo kaya yon? Yung mga babae, di ba? Tsaka mga bata pa. So, libo-libo. Baka tens of thousands na yan. Ano pa? May sumunod ba dyan, anak? Ay, wala na. Ang kasunod niyan, sabi ni Jesus Christ, basahin nyo na lang po yung context. Pinaalis niya na yung mga tao after mapakain. Sabi niya rin sa mga alagad niya, sige, bumalik na kayo sa kung saan niya pinapapunta. At dahil yung sarili niya, inasikaso niya rin. Diba originally, una gusto niyang mapag-isa, kaya siya pumunta sa lugar na kung saan, dahil namatay nga yung malapit sa puso niya, relative niya yun eh. No? So, gusto niya mapag-isa, nagmo-mourn siya. Nung natapos niya na yung inuna niyang maipadama ang pagmamahal sa napakaraming taong ito, nung matapos niya yon, inasikaso din naman niya yung sarili niya. Hindi naman yung hindi niya na inaasikaso ang sarili niya. Okay? So, yan yung napakagandang halimbawa ni Jesus Christ. Inuna niya ang ibang tao higit sa pangangailangan niya. Higit sa sariling pangangailangan niya. Siyempre si Jesus Christ nagmo-mourn, pagod, paring pagod, malungkot dahil namatayan. Pupuntahan naman tayo sa number 3 example. Napakagandang halimbawa kung paano magmahal ng ating Panginoong Hesukristo. Sa chapter 22 ng Luke, ayan, nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas. Alam natin yung senaryo na to, no? Nakabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Alam natin yon, di ba? Subalit, tinanong siya ni Jesus, Judas, pagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng alagad ang nangyayari o mangyayari, ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? So, ang senaryo, dumating yung mga sundalo kasama si Judas. Marami yun, di ba? Halos 300 soldiers yata yun kung naaalala nyo. Then,
hinalikan si Jesus, sign na siya yon, di ba? Magulo yan, di ba? Maraming tao, magulo. At ang nangyari sa verse 40, sinabi, nung makita, gagamitin na ba namin ng aming tabak? Verse 50, ano ang nangyari? Kaagad. Ibig sabihin, kung may nagsalita na, gagamitin na ba namin ng aming tabak? Di ba? Biglaan na, kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari. So, kung alipin ng pinakapunong pari, isa siya sa huhuli kay Jesus Christ. No? Ang sabi, tinaga ang tenga nun at natagpas ang kanang tenga nito. Sinabi ni Jesus, dahil nagkakagulo na, sa gitna ng kaguluhan, natanggal ang tenga ng isa. Siyempre, pag ikaw ba galit sa isang tao, sa tingin mo, sa talim na yon, yun lang kaya talaga ang target niya, yung tenga lang kaya? Di ba? Parang aksidente lang na tenga lang yung maring nakailag, kaya tenga lang yung tinamaan di ba? Pero ang gusto nun, di ba? Mas malala doon ang gusto mangyari nung alagad na yan. At ayon sa John chapter 18, may dyan, merong record na hindi nakasulat dyan sa Luke, na sinabi sa 18 verse 10, nandyan ba yan? Yes. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari. So, yun yung information. Sino? Si Peter. Si Peter yung tumawag. Di ba? At natagpas ang kanang tainga nito at di lang yon, may pangalan yung alipin. Ang pangalan ng alipin ay Malco. So may added information. Si Peter yung kilala nyo naman si Peter, di ba? Madalos-dalos ko yan. Bilis mag-decision niya. Siguro pagkatapos na may nagsabi, gusto niyo na po bang gamitin namin yung tabak namin? Agad-agad. Di ba? Gusto niya agad labanan yung very bold minsan yan si Peter. Alam natin yan. So, pero balik mo anak dun sa sa Luke 22. Sa verse 51, sabi ni Jesus Christ, tama na yan. At ano ang ginawa niya? Pinatigil niya yung mga alagad niya siguro. Hindi naman niya pwedeng patigilin yung mga soldier kasi itong mga alagad niya, hinipo niya ang tainga ng alipin at ang sugat ay kaagad ring naghilom. Ginamot niya yung taong isa sa huhuli sa kanya at magpapahamak papatay sa kanya. 'Di ba? That's love. Sa oras ng kaguluhan, nasa gitna ng iba't ibang klaseng gulo. Andiyan yung best friend niya o isa sa alagad niya, kinis siya. Hi bro, sabay kiss. Tapos yung pala, sign, alam ni Jesus Christ na sign yun, na ipinagkaanulo na siya. At the same time, yon si Peter, nalagaan ng tenga, na alam ko, hindi tenga lang ang balak niyang gawin doon, nataon lang, na tenga lang yung pero si Jesus Christ, kalmado, maayos ang isip, alam ang gagawin. Sa oras ng kaguluhan, still pagmamahal pa rin ang naghari sa kanya. Itong taong ito ay isa sa papatay sa kanya. Pero anong ginawa niya? Minahal niya. Paano nagawa ni Jesus Christ sa mga to? Paano? Ang tanong. Wait lang Kasi si Malco, siyempre, naisip siguro ni Jesus Christ, kung putulan tenga niya, anong mga aring mangyari sa kanya? Pwede, nung panahon naman doon, wala pa namang mga emergency na na gagamot agad sa kanya. So yun yung kailangan niya, binigay ni Jesus Christ. Kasi alam niya na wala nang magagawa ang taong ito kung hindi niya pagagalingin. Mas nanaig pa rin ang pagmamahal sa kanya. Ngayon, yan ang pagmamahal. Sa taong iyon, kinailangan niya, may problema yung taong iyon,
hindi niya gustong tinulungan pa rin niya kahit na alam niya na yun ay isa sa papatay sa kanya. Hindi emosyon ang pinairal ni Jesus Christ diyan, no? Ito na lang gusto kong sabihin. Gustong-gusto ko yung, alam mo yon, sa gitna ng kaguluhan, ang isip mo maayos pa rin. Naiisip mo pa rin kung ano, o naiisip at nakikita mo kung anong kailangan o pangangailangan sa oras na yon, kahit napakagulo nung senaryo. At kumikilos ka ng tama, may tapang, makatarungan ka sa gitna ng kahit na sa halip na magalit siya kay Judas, hindi nangyari yan. O may mga puot na nangyayari, kalituhan, may galit, may takot. At alam niyo ba na ang takot ay napakasama? Pinakamasama na magkaroon tayo, no? Ang takot ay nagdudulot sa iyo ng bagay na makagawa ka ng bagay na hindi mo gustong gawin. Pero si Jesus Christ wala nun. Siya ay kalmado. Alam ni Jesus Christ na nanatili sa kanya ang pagiging kalmado. Alam niya na mas mahalaga ang pagmamahal kaysa magalit. Kaya ang tanong, paano niya ginawa yon? Paano minahal ni Jesus yung mga taong alam niya na mahirap mahalin? Mahirap mahalin yan, di ba? So, eto, nagkwento si Jesus Christ na isang kwento. At yun yung babasahin natin. Sa Matthew chapter 18. Paano sa kabila ng intensyon ng taong iyon para napatayin siya, nakuha pa niyang pagalingin, di ba? Paano rin niya nagawa na yung mga una-una nating halimbawa, paano niya minahal yung mga yon? Sabi sa Matthew chapter 18. Ha? Walang verse, scripture. Oh my, talaga ba? Sa Matthew chapter 18, so good for you na mga magdala ng Bible at may mga Bible. Punta po tayo sa Matthew 18 verse 21. Alam natin ang kwento na to, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus. Panginoon, kanina na-quote na rin natin to. Sabi niya, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat, sabay kwento, sabay bigay ng story, no? So, ang tanong, paano magpapatawad? Ang sabi, sapagkat ang kaharian ng langit ay ganito, katulad nito. Ipinasya ng hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. 24. Nang simulan ng magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Sa Tagalog natin, maganda yan. Milyon-milyong piso ang utang nung isang alipin. So, dinala sa kanya. Dahil sa siya ay walang maibayad ang taong ito, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang siya ay magbayad. So, mawawalan siya ng lahat, no? Lalo pang mawawalan ng lahat. Utang niya, milyon-milyon na nga, So, inutusan siya, sige, benta mo na yung sarili mo, magpaalipin ka, pati mga anak mo, at buong lahat ng ari-arian mo. Ang ginawa niya sa verse 26, lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Sabi niya, bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa, verse 27. Dahil siya ay lumuhod, nagmakaawa, naawa sa kanya ang hari, verse 27. Kaya't anong ginawa ng hari? Pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at hindi lang yun. Pinalaya, wala, burado na lahat ng utang mo. Dahil nagmakaawa siya, lumuhod siya, pinatawad at pinalaya. 28. Kaya lang, meron pang kasunod yung kwento. Verse 28,
Pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod. So kapareho niyang lingkod na may utang sa kanya ng magkano lang? Ilang daang piso lang. Sa kanyang kanina siya milyon-milyon ang utang niya. Sabi diyan, anong ginawa niya? Anong nakita niya yung alipin na may utang sa kanya na 100 pesos lang ha? Sabi riyan, sinakal niya ito. Grabe ha, sinakal. Sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Ngayon, sa 29, kung ano ang ginawa niya dun sa hari, ganun din ang ginawa nitong alipin na to. Sinakal na nga siya, pinagbabayad ng utang, pero ang ginawa ng alipin, lumuhod at nagmakaawa sa kanya. At ang sabi niya, kapareho ng sinabi niya, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Pero, verse 30, iba ang tugon niya sa kapwa niya alipin. Ang tugon niya, ganito. Ngunit, hindi siya pumayag. Sa halip, ito ay ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Ang tindi ano, siya, ito 100 pesos lang ang utang ha, siya pinatawad ng milyon-milyon, pero siya, ganyan. 31, ano nangyari? Sumama ang loob ng ibang mga lingkod, yung nakakita, lingkod ng hari, sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Verse 32, pinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Ano sabi ng hari sa kanya? Napakasama mo, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa naman ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka ring sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ay pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. At hindi lang yon. Ano ang sabi sa kanya sa verse 35? Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yun, ganun nagmahal ang ating Panginoong Hesukristo. Nagmakaawa sa kanya, humingi ng tawad, pinatawad, inayos. Ngayon, kaya minsan, nasasabi ko sa inyo, ewan ko kung naaalala nyo, ang hindi pagpapatawad ay para kang umiinom ng lason, na unti-unti mong pinapatay yung sarili mo, at hindi lang yon, gusto mo pa rin painumin ng lason yung hindi mo pinapatawad na tao. Alam mo yun? So, kasi, di ba, hindi ka patatawarin ng Ama kapag hindi ka pinatawad. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang kwento na yan, sabi ni Jesus Christ, ang kaharian ng Diyos ay ganito. Di ba? Ganon. So, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang maganda sa kwentong ito, dapat mas makita natin yung pinapakitang konsepto dito. Kung babaliktarin mo yung kwento, maiintindihan mo ang lalim ng konsepto. Simple lang. Pinatawad ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos, kaya maaari ka ring magpatawad at maaari ka ring magmahal. Napakasimple lang nun, di ba? So, imaginein mo na lang daw. At natuwa naman ako sa kwento ni Kuya Sean na to. Gusto ko to. Imaginein mo meron kang love tank. Yung love tank mo, kapag pag may nagmamahal sa'yo, puno yan. No? Pero dahil magbibigay ka ng pagmamahal sa iba, kahit puno yung love tank mo, unti-unti yung mababawasan. Kasi ang utos sa'yo, magbigay ka. Di ba? So hanggang sa munti na lang na umunti, habang umuunti yung love tank mo, ang nangyayari sa'yo, nagiging matipid ka na. Tinitipid mo nang magbigay ng pagmamahal sa iba. Hanggang sa nawalan ka na ng laman na love dun sa tangke mo. Ngayon, dumating ngayon yung napakasamang tao sa harapan mo. Hindi mo na kinayang i-handle dahil wala ka ng love tank.
ubos na. Ano mangyayari sa'yo? Pero kasi, ang kailangan natin talaga, uh, puntahan natin yung 1 John chapter 5. No? Alam nyo ba na merong tinatawag na tangke na hindi na uubusan ng laman? Alam nyo kung paano 'yon? Ang tawag ni Kuya Sian, altruistic love. That's the love of people that's not necessarily emotional, but it's like for people that you don't deserve it. Meron kang altruistic love kung ikaw ay punong-puno ng supply ng love sa tangke. No? At para magkaroon ka ng unlimited supply sa tangke, kailangan nandun ka nakakonect sa source. At alam natin na ang God ay may unlimited supply ng pagmamahal sa'yo. At kung ikaw ay konektado dyan, hindi ka mauubusan ng pagmamahal na pwede mong ibigay sa iba. Doon ka lang magkakaroon hanggat hindi mo nare-realize yan. Na hindi galing sa'yo yung pagmamahal na ibinibigay mo sa iba. Galing sa source. Ang source ay ang Diyos. Ngayon, dapat konektado ka sa Kanya. Kaya nga, fruit of the Spirit of Christ ito. No? Hindi ito emotional lang. O maring may kasamang ganon, pero hindi yan yung emotional love na alam natin na according to your feelings lang. Meron kang unlimited supply kapag konektado ka sa source ng pagmamahal. At kung yan ay ayon lang sa ang pagmamahal na binibigay mo sa iba, ay ayon lang sa pakiramdam mo, hindi yan fruit of the Spirit. Supernatural love meron. Itong ating God. Di ba kanina, pilit natin gustong namnamin kung paano niya tayo minahal? Na kahit na napakasama natin, kahit na nakikita niya na ang anak niya ay binubugbog, pinaparusahan, inaakusahan ng kung ano-ano, dinuduraan, lahat yun nakikita niya, nandun siya, nakikita niya. Tiniis niya yon dahil mahal ka niya. Ngayon, sa kanya galing yung pagmamahal. At kung hindi sa kanya galing yung pagmamahal, emotion mo lang yan. At hindi mo kakayaning magmahal ng ganong klaseng pagmamahal. Na walang limit, walang na hindi ordinary. Kasi nga kung normal lang yan o ordinary love lang yan, hindi yan supernatural, hindi yan fruit of the Spirit. 1 John 4, verse 7. Sabi riyan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Malinaw po ba? Inihayag ng Diyos, verse 9, ang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang anak. Sa mundo, pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad tayo sa kasalanan. So kaya mo magpatawad, kaya mo magmahal.
Verse 11 na ba tayo? Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ano ang sabi? Ulit. Dapat din tayong magmahalan. Kailanman ay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit tayo ay nagmamahalan. Nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili sa Diyos at siya naman sa atin. Ulit, nalalaman natin, verse 13, nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat, ano? Pinagkalooban niya tayo ng ano? Kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at siya naman ay nananatili sa Kanya. 16, nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo tulad ni Kristo, hindi nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Ulit, di ba? Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa Kanya. Amen. Di ba? So, yan ang pamamaraan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang sekreto ng kanyang tagumpay. Paano kaya inilagay ni Jesus Christ yung tenga, binalik dun sa tao na inalisa, na kasama sa aaresto sa kanya at papatay sa kanya? Diba? Paano nagbanta ng karahasan laban sa kanya? Paano niya nagawa yon? Dahil ang kanyang pagmamahal ay hindi nakadepende sa tao. Minahal siya ng Diyos, binigyan siya ng pagmamahal, kaya nakapagbigay siya ng pagmamahal. Ang kanyang pagmamahal ay nakadepende sa relasyon niya sa Diyos. At hindi umasa sa relasyon na iyon, kaya't ang kanyang tangke ay konektado sa fountain of living water. Ito ay umaapaw at palagi siyang may pagmamahal na naibabahagi sa iba. Kahit na wala namang dahilan para mahalin yung taong yun. Napakahirap nga mahalin eh, di ba? So, yun yung great key. No? Yan yung pinakamagandang susi na nakita natin kay Jesus Christ. Na pwede nating matutunan. Kaya, kung ang mamahalin mo lang, sabi nga ni Jesus Christ, kung ang mamahalin mo lang, yung mga nagmamahal lang sa'yo, ano pang reward ang inahantay mo? Di ba? O, kuya, sabi niya, di ba pareho lang yan ng mga tax collector? At kung binabati mo lang yung mga brothers and sisters mo, ano pang pagkakaiba mo sa iba? Di ba? Ganyan din ang ginagawa ng mga Gentiles. Sinabi niya na, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Hindi naman sinabi na I don't think na sinasabi ni Jesus Christ, diyan hindi ka na makakagawa ng mistake. Hindi yun. Hindi yun yung ibig sabihin ni Jesus Christ. No? So, napakahalagang aral na natutunan natin yan kay Jesus Christ. Jesus is saying that imperfect and incomplete love is the love that loves those who love you. Yun yung imperfect at saka incomplete love. Ang minamahal mo lang, yung mga nagmamahal sa'yo, ang tawag doon, imperfect and incomplete love.
Pero yung perfect love or perfected love or complete love or mature love, yun yung minamahal mo yung mga taong hindi nagmamahal sa'yo. Di ba? Napaka-radical ng atin. Yan, kasi if, if you are just loving people who loves you, that's not even a Christian love. Sabi ni Pastor Sean. That's just what everyone does. Kahit ang terrorist, kayang gawin yan, sabi niya. So, di ba? So, loving those who don't love you, yun. Mamahalin mo yung mga taong hindi nagmamahal sa'yo. Doon yan nagiging challenging, exciting, at yun yung nararapat. So, doon mo masasabi na followers ako ni Jesus Christ. I am a Christian. Christ is in me. At yun yung supernatural way. Through the Spirit, through the fruit of the Spirit. Yun talaga yon. It's not the fruit of the Spirit if it's just doing what's natural. Kung natural lang yung mga ginagawa mo, yung ginagawa lang ng ordinaryong tao, natural din yan, hindi yan fruit of the Spirit, di ba? Dinemonstrate ni Jesus Christ yan, pinakita niya yan, ginawa niya yung mabuting halimbawa, kaya kaya mo rin yan. Kaya pinasulat yung mga kwento na yan kung paano ginawa ni Jesus Christ yan. So, kung pinakita sa atin to, nakita natin yung mga halimbawa, kaya rin natin to. Okay? God bless everyone and thank you for listening. Let's pray. Aming Amang Yahweh, salamat po sa pagmamahal na pinadama mo sa amin. Maaring may mga pagkakataon na hindi namin naaalala kung gaano kabigat ang dating sa amin noon. Patawarin mo po kami. Pero kung hinihiling po namin at lumuluhod kami sa iyo ngayon, natulungan mo po kaming magmahal. Katulad ng pagmamahal ng iyong anak, kung paano siya nagmahal noon. Nakinaya niyang gawin yon dahil sa tulong mo, pinagkalooban mo siya ng Holy Spirit at ngayon sinasabi mo na kami rin bilang mga anak mo ay may Holy Spirit na mayroon itong nagiging bunga kung kami ay susunod sa gabay mo. Sa pagsunod sa mga kautusan mo na inutos mo na mahalin ka namin ng buong buo at mahalin namin ang kapwa namin kung paano kami minahal ng iyong anak. Alam po namin magkakaroon ito ng resulta sa aming buhay. Kaya tulungan mo po kami, Ama. Tulungan mo po kaming magmahal katulad ng anak mo. Sa ngalan niya, sa ngalan ng kanyang, at nagpapasalamat din po kami sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa amin. Dahil sa sakripisyong yon, nakita po namin kung gaano mo kami minamahal. Walang kapantay na pagmamahal. Walang kondisyon na pagmamahal. Maraming salamat po, Ama. Minahal mo kami. Sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Amen.